Magandang umaga, Good Kuya morning. Ted and DJ Chacha and sa mga tagapakinig at tagapanood po ng True FM. Good morning Mapag-aralang po. umaga po mula sa National Authority for Childcare. Yes po, ma'am. Thank you so much for being on the show. Ma'am, ito nga po, no, may ulat po kasi itong PNP Women and Children's Protection Center sa pagtaas po ng mga kaso ng online selling nitong mga sanggol last year, taong 2025. Ang sinasabi po nila, mas dumami po itong mga naaarestong magulang o kaya'y individual na sangkot po sa pagbebenta ng bata at sinasabing mas malala po ngayon dahil nga sa social media at online platforms. ASEC, sa panig po ng NACC, meron po ba kayong sariling datos kaugnay po nitong pagbebenta o illegal na pag-aalok po ng sanggol online? Tama po kayo, DJ Chacha. Mayroon na nga pong mga napapabalita na pagtaas po ng bilang ng mga insidente po ng online baby selling kumpara po noong 2024. Base po sa monitoring ng NACC sa pakikipag-ugnayan na rin sa ating PNPW, Women and Child Protection Center, Women and Children Protection Center. Mayroon po tayong na-monitor na 18 po na mga covert operations ng PNP, 5 po noong 2024 and then 8 po noong 2025. And ngayon po hindi pa po natatapos ang first quarter, may dalawa na po na mga rescue operations na naganap patungkol din po dito sa entrapment operations ng online baby selling. Nakakalungkot po na ganito po ang nangyayari at tama po kayo sa ilang mga cases na po na iyon yung po mismong nanay ng bata, nanay ng mga batang na rescue natin ang mga perpetrators po. So karaniwan po nito mga nahuli po ng PNP, nanay pa mismo ha, wala ng third party ang nagbebenta ng mga bata. Unahin lang po natin para mas malinaw, 2024 ilan po ulit yung nahuli compared sa 2025? Kasi sabi nyo this year meron na agad dalawa. Ito yung mga nahuhuli pero for sure madami yung hindi pa rin nakikita. Tama po kayo. Ito lang po yung mga resulta po ng entrapment operations ng PNP base po doon sa mga flinag po namin na mga Facebook groups na naglipana from way back 2023. Mga nireport po ni Yusek Janela Estrada na mga Facebook groups po kung saan naglilipana po yung bentahan or online adoption ng mga illegal po na pamamaraan at krimen po against child trafficking. Um, Ilan po doon sa mga cases, although hindi pa naman po conclusive, pero ilan po doon ay mga nanay po mismo ang perpetrators, samantalang may ilan din po na may third party mediator po. Hindi lang po natin alam kung ninakaw nila yung bata mula sa biological mother or nabili nila direkta sa biological mother or nabili na rin nila sa pinagbilan nila. Yun, may mga ganun pong cases dito sa mga na-monitor po natin, DJ Chacha. Oo. Ma'am, sabi niyo po naglipa na yung Facebook groups. Ano pong pangalan ng Facebook group na yan? At paano po ang ugnayan niyo rin mismo sa Meta to take down itong mga groups na ito? Kasi obviously, kung wala yung mga groups na yan, walang bentahan online. Um, Nireport na po namin ito sa Meta PH. Sumulat po kami, pero wala po naging sagot. Kaya po humingi kami ng tulong sa DSWD at sa ating PNP Anti-Cybercrime Group, pati na rin po sa DICT, CICC. Fortunately, sa ilang pagkakataon, may mga nati-take down po ng mga Facebook sites. Kaya lang po, bumabalik uli, nagkikreate uli ng panibagong Facebook sites. Tapos, nagkaroon na po ito recently ng hybrid, kung saan akala mo bentahan ng aso, pero pagka po pinasok mo, bentahan po ng bata ang pinag-uusapan. So, nagkakaroon na po sila ng mga innovations kapag sila ay nati-take down. So, from 2024 po, we've flagged 24 Facebook groups. May ilan po na na-take down, may ilan po na on active operation po ng PNP. Ilan pa pong on-active operations sa ngayon na binabantayan po ng inyong grupo? Recently po we lost count, ma'am. Kasi po at one time, 4 na lang yan out of 24. Pero Yeah. ngayon po, dumami na naman po ulit. Tapos nagkaroon na rin po ng hybrid. Oo nga, yung binabanggit niyo po kanina na kunwari aso pero bata po talaga yung ibinebenta. Ma'am, how many people are there in the Facebook groups? Medyo curious lang ako, no, na interesado dito po sa pagbili ng mga bata online.
Libo-libo din po ang membership, ma'am. Merong isa, 10,000 ang kaniyang mga members. Kaya po ang request namin sa Meta PH noon, i-take down na po lahat itong mga sites na ito. Although ang PNP po nakiusap lang noon na, na hindi lahatan kasi meron pong mga ongoing active operations, active entrapment Oo, operations. ma'am, aside from Facebook, meron pa bang ibang platforms kung saan mayroong bentahan? Kasi if Meta is medyo mabagal or not doing anything para po mapabilis yung pag-take down nito mga Facebook groups na ito, ano kayang po pwedeng gawin pa ng gobyerno para masigpitan nila? Kasi kanila yung platform, hindi pwedeng wala silang gawin. Tama po kayo. Kaya nga po natutuwa kami na tinutulungan po kami ng DICT patungkol dito sa pagti-take down po nitong lahat ng mga Facebook sites na ito. So far po sa Facebook lang po namin sila na monitor, and we're hoping po sana na eventually ma-take down na po lahat ito para wala na pong platform kung saan po pwede sila mag-usap at magkaroon po ng ganitong transaksyon, dahil bawal po ito at hindi po tayo nagbebenta ng bata because they are not commodities, they are humans that we all need to protect po. At kung hindi na po nila kayang alagaan itong mga bata na ito, hindi po kailangang ibenta. Meron pong mekanismo under the Republic Act 11642 kung saan po pwede po nilang isuko ang pangangalaga sa kanilang mga anak. Idaan po natin sa legal na proseso dahil pwede po natin silang maproseso para mapaampon sa mga pamilyang Pilipino po na nag-qualify at nag-aantay na magkaroon ng sarili nilang anak sa pamamagitan po ng legal na proseso ng pagpapaampon, ma'am. Oo, kulong po ito, no, yung mga magulang na nagbebenta po ng mga anak nila sa online or kahit saan pa. Opo, meron po itong 20 years to life imprisonment na parusa, and fine po na 1.1 million to 5 million pesos po, under violation po ng ating anti-trafficking law. Ito pong online baby selling, it comprises child trafficking, na may parusang pagkakakulong po na 20 years hanggang habang buhay. Ito rin po ay violation sa special protection po ng ating mga bata. This is an anti-child abuse. Ito rin po ay violation ng illegal adoption and violation din po ng ating anti-cybercrime law. Yun pong bumili, ganun din po ba kahaba ang kulong nito? Maging yung Opo. fine, same din? Opo, DJ Chacha, kaya nais din po nating iparating sa ating mga mamamayan na bawal pong bumili ng bata because you can also be held liable under child against trafficking law po natin. Kaya po hindi po natin ini-encourage, ito po ay bawal. If you want to adopt children, meron po tayong legal na proseso, at wala hong binabayaran sa proseso ng pagpapaampon, DJ Chacha. Ang kailangan lang pong pagkagastusan ng ating prospective adoptive parents yung pong kanilang mga requirements. At kung gusto po nilang kumuha ng serbisyo ng child placing agency na tututok sa kanilang adoption cases. Pero wala pong binabayaran na kahit na anong fee sa NACC o sa aming mga regional offices patungkol sa pagpapaampon, dahil administrative na po ang adoption na yon ngayon. Compared po noon na judicial lang adoption, dadaan ka sa korte, kailangan mo ng abogado. Ngayon po, under the new law, Republic Act 11642, serbisyo na lang po ng licensed social worker ang kailangan ng ating mga mamamayan kung sila po ay gustong mag-ampon. At hindi po Oo. pwedeng online. Wala pong online adoption. Ito po ay illegal. Oo, that's good, ma'am, ano? Kasi baka hindi rin aware yung ibang mga magulang na mas pinadali na yung proseso ngayon ng pag-a-adopt ng bata, especially dun sa mga syempre hindi magkaroon ng supling at gusto po talaga ng anak. Baka hindi nga sila aware na ganito na yung proseso, walang babayaran, hindi na rin masyadong pahihirapan. Pero, ma'am, medyo curious lang din po ako, doon sa monitoring nyo, saang area halos yung pinakamadami yung mga nagbebenta ng kanilang sanggol? At ano po kadalasan, bukod sa kahirapan na, ano kadalasan po ang dahilan nila kung bakit nila ginagawa ito? So far po, dito po sa NCR, ang maraming cases po. Although kalat naman po sa iba't ibang mga regions. And kadalasang reason, maliban po sa hindi na nila kayang alagaan ang kanilang mga anak, may ilan po hindi alam ng magulang, may ilan po buntis pa lang sila, meron na silang katransaksyon. Ito po ay pinagbabawal din. At yun naman pong iba hindi na yung pong iba hindi ho namin nalaman ng reason kasi third party na po yung perpetrator. Hindi po namin na confirm kung nabili ba nila sa biological parent o binili rin nila sa ibang tao yung bata.
Oo, meron din po ba tayong tinitingnan na parang sindikato na, kumbaga ito na talaga ang kabuhayan, mag-aanak, ibebenta sa mga middleman para gawing kabuhayan yung mga bata? Sa ngayon po hindi po namin ma-confirm kung meron po talagang sindikato. Yung iba po kasi dun sa mga Facebook groups minsan scam naman. Pero meron po tayong isa na monitor na third man po yung yung naging perpetrator, and mukha naman hong isolated po yung cases na ito. Hopefully hindi po sana sindikato. But at least ngayon, dahil mas marami pong nagbebenta online, mas madali nyo silang mahanap at madetect. Tama po ba? Compared before, na ang transaksyon ay hindi online? Oo, mas marami po kayo ngayon na nakikita na monitor nyo agad sila dahil nga po ang bentahan ay online. Yes po, talamak po kasi kapag nag-search ka po kasi sa internet, makikita mo na agad yung mga Facebook groups, and you'll be surprised na ang dami po nilang mga miyembro. Tapos ang bilis din ho makapasok doon sa Facebook group na yun kasi nag-try po si Yusef Janela way back 2022. Nakapasok po siya doon sa mga Facebook groups na yun, kaya po nakita niya yung mga modus operandi at i-report niya po agad sa NBI and then sa PNP po. Oh. Ma'am Asek, ilatag ko lang po doon sa ano no, doon sa profile no. Una, actual na bilang po ba meron kayo sa successful na nakapagbenta ng sanggol yung ina o sino man pong tao, at yung profile po nung nagbentang ito? Meron ba kayong datos doon, ma'am? Sir Ted, sa ngayon po wala po kaming confirmed data kasi po ongoing po yung cases na ito, so medyo hirap po kaming kunin yung exact details with the PNP. But as of now po, we have received report po na may out of 17 operations po ng PNP since 2024, 18 na po yung mga biktimang na-rescue natin, and 24 po yung perpetrators na nahuli. We'll get back to you po kung ilan po mismo yung biological mothers ang mga perpetrators, and meron na po tayong isang successful conviction, Sir Ted. Okay, yan ho bang kahirapan sa pagkuha ng data dahil sa Data Privacy Act o bakit po? Dahil po na-file na po kasi ng kaso, Sir Ted. So medyo medyo ninanavigate po namin. So Okay. nakabase lang po kami doon sa initial reports ng mga social workers namin kasi kada entrapment operations po nagre-request po ang PNP WCPC ng social worker from the NACC. Opo. So, yung pong kaninyo na ang most cases nangyayari sa NCR. Outside of NCR po, saan po ang next na pinakamarami po, ma'am? Meron po tayong na-report from Calabarzon, meron din po from Eastern Visayas. Second to NCR, Sir Ted, is Calabarzon po, Region 4A. Opo. Yung edad ng mga bata, ma'am, ano po ang mga edad nito? We had reports po na 1 day old, 2 days old, weeks old, below 1 year old. Yan po yung age range po. 2 years old below po, Sir Ted, na mga bata po. Yung profile naman ng mga ina, ano ho ang mga edad po nila? We have one perpetrator po na minor. The rest naman po are of age na po. As old as 34 years old po. Oo. And muli po, ano ang usual po na kadahilanan nila kung ba't ibinebenta? Again, pakiulit lang po para doon ako tutumbok sa aking next question. Opo, may ilan pong cases na buntis pa lang po iniaalok na po yung bata. Aha. Dahil hindi na ho kayang alagaan, marami po silang mga anak, hindi na ho nila kayang alagaan. Karamihan po ay hindi kasal na mga nanay, at yung iba po ay hindi alam ng kanilang magulang na sila ay buntis na. Kadalasan po talaga ay hindi na ho nila kayang ipagpatuloy ang pag-aalaga sa kanilang anak. Oo. So ma'am, meron ho ba kayong kaso na dahil, kasi dati ho meron kami na ibalita na dahil yung mag-asawa ay baon sa utang, nasangkot sa sinasabi daw po na bisyo, ano po, kaya po nagbebenta ng anak. Dito po sa mga binanggit ninyo, meron ho bang ganon dito na dahil sa bisyo, either sugal o droga, yung po naging dahilan kaya ibinebenta ang anak? We're not sure po with sugal, pero meron po dahil sa droga, Sir Ted. Okay. Opo. And ito hong mga inyo pong napag-alaman na nagbebenta, ano po ang ginagawa ng Estado sa kanila? Yung pong kasong kriminal, naunawaan natin, pero meron ho ba ditong assessment ng mga
social workers natin sa estado po ng kanilang kaisipan? Kasi bilang magulang, anak, ikaw nagluwal nito, ibebenta mo. Alam niyo ho yun, yung state of mind nung babae? Tama po kayo, Sir Ted. Kada operations po ng PNP, mayroon pong presence ng social worker na nandoon. At dapat po talaga nagkakaroon po ng counseling sessions dito sa ating mga perpetrators, lalo na po yung mga biological mothers. Dahil ang gusto po ng NACC ay malaman po sa nanay kung talaga bang gusto niya nang isuko ang pangangalaga sa anak niya at kung ano ang plano niya. Kung mayroon po ba kung mayroon po ba silang mga kamag-anak na po pwedeng mag-alaga ng kanilang anak. Kasi as much as possible, we want children to grow up po in a family setting. Kung hindi man po kasama yung kanilang nanay, at least sa mga kamag-anak po sana, kesa naman tumanda ang mga bata sa ating mga institution, sa mga residential care facilities. Unfortunately, nagkakaroon po kami ng challenges, Sir Ted, sa coordination po, para po kami ay mabigyan ng permission para po dapat po kasi continuous and minimum 3 months po yung counseling session sa mga biological mothers para po maproseso namin sana ang kanilang mga anak kung gusto na po nilang isuko ang kanilang parental authority, para po execute na po natin sila ng deed of voluntary commitment only after proper counseling po na hindi sila talaga napilitan at nabigyan po sila ng interventions. Kung ano't ano man po ang decision nila, the NECC will support them. If they want to keep the children, kung sila ay makalabas na, we have alternative childcare mechanism. Pwede po nating ilagay sa foster care ang kanilang mga anak. Kung ang kanilang mga anak naman ay gusto na talaga nilang ipaampon, ayaw na nilang alagaan, meron din hong mechanism para po maipaampon natin ang kanilang mga anak. Ma'am, kapag ho ganyan na sitwasyon na marami na silang anak, siguro po hindi na gusto yung dagdag pa. Sa halip nga po na yaan, alam nyo na, yung mali pong gawain na ibebenta mo yan, magkukusa kang lalapit sa DSWD para ipaampon yung bata. Doon po sa mga unang anak pa lang, ayaw na talaga, unwanted pregnancy ito. Paano po yun? Kasi nga, ang hirap din po nung anak ka ng anak, alam mo nang mahirap magkaroon ng anak, pero anak ka pa rin ng anak, and then eventually, paubaya mo sa estado. Paano ho natin mababalanse yung ganun pong sitwasyon na yung maging responsable mga ina, ang mga couples, and then yun din pong pagsiguro na hindi ho naman mapapariwara yung bata kung sakasakali po na gusto na ho itong pakawalan ng kanilang mga biological mother, ma'am. Paano po yun? Opo, Sir Ted, maliban po sa mga programa ng DSWD, actually po meron na rin po tayo mga interventions ang ating mga local government units through their local social welfare development officers, yung po mga LSWDO. Meron po mga family strengthening programs, at kung meron pong krisis ang pamilya, they can go to their LSWDO para po mabigyan sila ng tamang interventions. May this be financial challenges, marital challenges, problema po sa mga kamag-anak, problema po sa situation nila, kung ano pong crisis situation yan. Ang protocol po sana natin ay matulungan ang magulang na i-preserve po yung pag-aalaga sa kanilang mga anak. As much as possible, wag ho sana nilang i-let go. Pero if to no avail po, after series of counselings, kahit nabigyan na po sila ng tamang intervention, and they still decide to go through with the relinquishment of their parental authority, meron naman pong mechanisms in place. At least alam po natin na na-exhaust muna natin yung mga possible remedies, at natulungan muna natin sila para hindi nila sana i-let go ang kanilang mga anak, at naidaan po natin sa tamang proseso. We have family strengthening programs po. Ngayon, kung ma-decide po nila na i-let go ang kanilang mga anak through the process of adoption, nasisiguro po natin na sila ay mailalagay sa tamang pamilya dahil meron po tayong proseso kung saan yung pong ating mga prospective adoptive parents dumadaan po sa masusing comply po sa mga requirements. Maliban po dun sa financial capability, maliban po sa medical, physical capability nila, meron din pong psychological evaluation na isinasagawa para po malaman natin kung capable nga po ba talaga silang mag-alaga dahil buhay po ng bata ang itatagubili natin sa kanila. And we also have
the help of our multidisciplinary team of experts, Sir Ted and DJ Chacham. We have child psychologist, we have pediatrician, we have lawyer, we have social worker, and we have NGO representative na sama-sama pong nag-a-assess kung suitable po ba kung i-approve po ang applications ng mga prospective adoptive parents. And sila rin po ang nagre-recommend kung kaninong bata po sila imamatch base sa kanilang kakayanan na tugunan yung specific and peculiar needs naman po ng mga batang na di-declare eligible for adoption. So Sir Ted, taliwas po dun sa common knowledge na pag pumunta ka sa facilities ay pwede kang mamili ng batang aampunin. Hindi po ganoon ang ating legal na proseso. Kasi po may matching process po at meron po tayong panel of experts na nag-a-assess po kung kanino sila maimamatch na mga bata na eligible for adoption. Opo, opo. So ma'am, yung pong mga bata po na mga na-recover sa ginawa pong operasyon ng inyong task force, ano po ang nagiging disposisyon doon? Habang hawak ng estado, ma'am, paano po? Yes po, pinangangalagaan po sila ng ating mga DSWD residential care facilities o ng ating mga privately owned child caring agencies. So for the time being na sila po ay nasa temporary care ng ating nitong mga facilities na ito, inaalam po natin kung na-register na ba ang birth certificate ng mga bata para po at least maproseso na po yung registration ng birth certificate. And then ito po yung susunod na na dinidecide po natin is yung permanency planning ng bata. Opo. Kung hindi na kayang alagaan ng biological mother, nandyan pa ba ang biological father na kasal sa nanay, at kung wala naman po, meron bang kamag-anak na po pwedeng mag-alaga, dahil mas gusto nga po natin na nasa pamilya o kamag-anak ang bata kaysa po tumanda sa ating Opo. mga facilities. Kung wala naman po mga ganon, ang ating po mga facilities ay nakahanda na alagaan ng mga bata na ito hanggang sa ma-determine po kung ano ang plano ng nanay, whether gusto niyang antayin siya ng anak niya o gusto niya na pong ipaampon ang bata. Okay. Meron po tayong alternative childcare mechanism, Sir Ted, para po mabigyan ng proteksyon at pangangalaga ang mga batang wala sa pangangalaga ng kanilang mga biological parents. Opo. Sige po. Ma'am, dito ho ba walang dayuhan na nasa likod ng ibang mga kaso ng pagbili o pagbebenta po ng sanggol? So far wala naman po tayong ganong reports. And sana wala nga po, Sir Ted, kasi we're hoping na sana hindi syndicated. Sana po hindi po organized Opo. on a massive scale ng ganitong operations. Sana po isolated case nga lang po sana ito, dahil we're hoping po na in the near future ma-take down na po lahat ng mga Facebook sites kung saan ginagawa po itong online baby selling, para po wala na silang avenue or forum po para makapag-usap at makapagkita at makapag-transact, Sir Ted. Opo, sige po. So, muli po ang kaparusahan dito sa mga nagbebenta ng bata. Ikaw man po yung ina nung sanggol o bata, ikaw po ay third party, middleman ka dito, at yung bumibili po dito, ano pong naghihintay na kaparusahan po, ma'am? 20 years to life imprisonment po, Sir Ted, at 1 million to 5 million po na fine upon discretion or both upon discretion of the court po, Sir Ted. Opo, siguro po doon sa fine sa mga nagbebenta sa kahirapan, malabo na yon, pero doon po sa mga bumibili, ganun po yung ma'am, ano po? Depende po sa magiging kapasyahan ng korte, Sir Ted. Opo, sige po. Okay, so ma'am, ano po ang mga numbers o mga website po na maaaring puntahan ng ating mga manonood para po sa dagdag kaalaman sa isyong ito, at kung may gusto po magsumbong, baka po may mga alam sila na mga nagtatangka na ngayon o alam po ng mga kumikilos dito po sa gantong uri po ng illegal na gawain, ma'am. Opo, sila po ay po pwedeng makipag-ugnayan sa National Authority for Child Care, adoption@nacc.gov.ph. Adoption@nacc.gov.ph, o di kaya naman sa number po na 0917-633-2222. 0917-633-NACC. Para po sa mga nais pong mag-report ng mga ganitong gawain, po pwede rin ho kayong magsumbong sa Makabata 1383, o di kaya naman po sa hotline ng PNP, o dito po sa mga number na naka-flash sa inyong screen. At kung kayo naman po ay nanay
nagbabalak ng ganito, bawal po yan. Hindi po tayo nagbebenta ng anak natin, hindi po binibenta ang ating mga anak. Kung hindi na po natin sila kayang alagaan, isuko po natin sila sa pangangalaga ng ating pamahalaan. Hindi po dapat pinagkakakitaan ng bata dahil tayo po na mga magulang ang may obligasyon na sila ipalakihin at mahalin. At kung hindi na po natin kayang gawin yon, isuko po natin sa tamang Opo. pamamaraan para maproseso po natin para sa legal na adoption ng inyong mga anak. Opo, walang kaparusahan sa sino man pong ina na magkukusa na isinusuko ang kanyang anak sa otoridad. Walang kaparusahan yon. Maari ka lang dumaan sa interview pero huwag kang matakot kasi nga tatanungin ka lang naman. Hindi ka ikukulong agad-agad o haharap sa kaso, di po ba, ma'am? Yes po, at bibigyan Okay. po sila ng tulong at counseling, Sir Ted. Kasi Opo. kadalasan naman, itong mga nanay na ito, biktima rin din po kasi ng Opo. pang-aabuso. Opo. Kaya po nais po natin silang tulungan. Opo, yes. Huwag ho kayong mahiya na lumapit sa binabanggit ni ma'am kung may ganun kayong problema. Hindi po kayo huhulihin. Dapat hindi ka pagagalitan, ma'am, di ba? Kasi nga may problema psychological eh. So kumbaga, kakalingain ka, gagabayan ka. Kung talagang ganun ang sitwasyon, magkakaroon ng proseso. Huwag kayong matakot magsabi. Huwag kayong matakot magkwento. Huwag kayong matakot humingi ng tulong. Yun po yun, ma'am. Tama po. Ganon din po, Sir Ted, doon po sa ating mga foundlings na natatagpuan kung saan-saan sa Pilipinas. Isa rin po yan sa mandato ng NACC. Kung ito nga pong mga nanay dahil maaaring produkto po ng incestuous rape o di kaya naman teenage pregnancy, kung ano man po ang reason ninyo, hindi ho kailangang itapon o iwan sa kung saan-saan ang inyong mga babies. Opo. I-subject sila sa disgrasya or possible po na kamatayan. Opo. Ang pwede nyo po silang isuko sa ating mga DSWD facilities, sa ating mga LGU managed facilities o sa mga child caring agencies, tatanggapin po at kukupkupin ng inyong mga bata at hindi po kayo huhulihin. Under the Foundling Recognition and Protection Act, po pwede ho nating alagaan ang mga bata at hindi po ninyo kailangan itapon kung saan-saan. Apo. Ay napakaganda nitong ating ugnayan na ito. No? Kami po'y natuto, ma'am, at lalo ho kaming magsisipag dito para po tulungan ang inyong advokasya, para po sa pangangalaga po sa ating mga kabataan at sa mga magulang po ng mga kabataan na ito. Mabuhay kayo, Asek. Salamat sa panahon. Maraming salamat po, Sir Ted and DJ Chacha at sa mga tagapakinig, taga-suporta po ng True FM. Mapag-arugang araw po mula sa National Authority for Child. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!